Welcome back kaibigan. Eto, nagbalik agad ako kasi may mainit na balita po ako sa inyo about kay Kai Sotto. Eto, posibleng manalo ng Rookie of the Year si Kai Sotto ayon sa veteranong reporter sa Japan na pina-follow ng mga sikat noon, ultimo ng President ng Japan B-League. Pero paano kaya magiging eligible si Kai? 2 years na siya sa Japan B-League. Simulan natin dito. Sa paghahanap ko po ng balita about kay Kai, so eto, napunta po ako sa Twitter. Eto nakita ko at eto po yung translated na sa English. Mukhang ito po ay individual awards dito sa Japan B-League at nagulat ako sa nakita ko. Rookie of the Year, Kai Sotto ang nakasulat. Kaya inalam ko po kung sino ang verified account na ito na nag-post. At may mga nag-retweet pa ng post na ito. So eto mga kaibigan, yung profile niya, almost 20,000 ang followers. Medyo naguguluhan ako sa profile niya kaya nagtanong na rin po ako sa Japanese writer, sports writer na kakilala ko. At dito nga mga kaibigan, sinabi po sa akin na ang taong to daw ay si Mr. Oshima na isang veteranong reporter na nagko-cover ng basketball bago pa man magkaroon ng Japan B-League. At ang post na yan daw po ay opinion ni Mr. Oshima at mukhang eligible daw si Kai sa award na Rookie of the Year at mukhang mataas daw ang expectation nila kay Kai. Pero para makasigurado tayo sa credibility talaga na nag-post na ito about kay Kai sa Rookie of the Year sa Japan, ay eto po ang nakita ko. Nakafollow po sa kanya sa Twitter ang EASL. Alam nyo po yan mga kaibigan kung ano yan. Basketball King na sikat sa Japan, parang One Sports yan kung dito sa atin sa Pilipinas. Nagoya Diamond Dolphins, Hiroshima Dragonflies na dating team ni Kai, Toyama Grouses, Chiba Jets, at ang pinakamatindi mga kaibigan, ang mismong presidente ng Japan B-League ay nakapollow din sa kanya, si Shinji Shimada. So, ibig sabihin, mapapagkatiwalaan po natin siya. At ito yung opinion niya, Rookie of the Year si Kai Sotto. So, paano yun? Paano naging eligible si Kai sa Rookie of the Year? Hindi ko po sigurado mga kaibigan kasi 2 season si Kai sa Japan. Pero, mas may alam po ang reporter na yan kaysa sa akin at sa atin. At iba't iba po ang batas ng bawat liga. Pero ang sabi sa akin ng Japanese writer na kakilala ko, siguro daw hindi sapat ang panahon ng paglalaro ni Kai last season sa Hiroshima. Take note, 21 games lang po si Kai last season sa Hiroshima at ngayong season sa Yokohama ay 34 games. So baka mga kaibigan, sapat na yung 34 games ni Kai para maging eligible siya para sa Rookie of the Year award. So ayan mga kaibigan ng balita natin, at kung qualified nga si Kai Sotto sa award na ito ay para sa akin deserve naman po ni Kai na makuha ang award na yan. Kasi kita naman natin, puro world imports katapat niya every game at napaka-solid ng laro ni Kai at yung stats niya madalas double-double pa. So yan mga kaibigan sana nagustuhan po ninyo yung video natin. Sana bigyan nyo naman ako ng isang like and subscribe dyan. Maraming salamat po sa inyo.